Lakpak sa Panginoon. Open your Bible in the Gospel of Matthew, chapter 16, verse 18, and 1 Corinthians, chapter 15, verses 57 to 58. Okay, first verse to read ay Matthew 16:18. Okay, basahin natin ng sabay-sabay itong sinabi ng Panginoon kay Peter. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. What amen, a word from the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So dito pa lang, mga kapatid, ay may unawa na sa atin ngayong umaga na talagang dapat nating panghawakan ang mga pangakong ito ng Panginoon. Now, 1 Corinthians 15:57 to 58. Sabi ni Paul, but thanks be to God, shall we read all together? But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Then 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa. Amen sa Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mong nabasa na. Pinagpala mo na ito, kaya ng aming dalangin, pagpalain mo muli ang bawat isa sa amin. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumatagpo sa bawat pangangailangan, humipo sa bawat puso. Patuloy mong punuin ang gusaling ito naming kinaroroonan ng iyong presensya at kapangyarihan. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa araw na ito sa ikaluluwalhati ng iyong makapangyarihang pangalan. Opo, Panginoon, salamat sa katugunan mo. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin ngayon. And shall we say in Jesus' name. Ang mensaheng aking dadalhin sa inyo mula sa mga salita ng Diyos ating nabasa ay binigyan ko ng pamagat na nagsasabing guaranteed victory. Sabihin natin lahat, guaranteed victory. Okay, pwede ba nating sa ating mga media personalities dyan, bigyan nyo ng karagdagang emphasis yung word din na guaranteed. Pag sinabing guaranteed, mga kapatid, garantisado. Sabihin natin lahat, garantisado. Praise God, ang Diyos ang magpala sa atin ngayong umaga. I came to this house and to you all this morning with a word. Makakaupo na kayo. Ayaw niyo pang umupo. Amen. Thank you, mga kapatid. So I came to this house, amen, today with a word. Are you ready for the word that I'm about to say now? For every blood bought, water baptized in Jesus' name, and Holy Ghost filled child of God. Hear me. The word is this: Jesus has already won the battle for us. Ganyan lang ba yung palakpak niyo, mga kapatid? Kumbinsido ba kayo? mukhang meron pa kayong reservation. Again, I would like to emphasize that a little bit. Amen. Jesus has already won the battle for us. Nagtagumpay ng Panginoon. So sabihin mo sa iyong katabi, don't worry, my friend. Just relax. The battle belongs to the Lord, and the victory is won. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You know what? No matter what the headline says, no matter what the economy says, no matter what the medical says, no matter what your neighbor says,
I'm here to tell somebody that you don't need to fear. Fear not. Shall we say, fear not? And be strong in the Lord, for your victory is already secured and guaranteed. Speaking of the word guaranteed, garantisado, it also means assured. Kung i-google ninyo, kung titignan nyo sa dictionary, the word for that is also assured. Ibig sabihin, sigurado. Sabihin natin lahat, sigurado. And the other word for that is declared. Ipinahayag. Hindi lang sinugurado, kung hindi ito ay ipinahayag pa. And another word for that, mga kapatid, to add, amen, a much deeper understanding para sa atin, the word guaranteed also means secured. Nakakasiguro ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, nakakasiguro ka na. Nakakatiyak ka na. Alam niyo mga kapatid, the word guarantee, amen, is an agreement between one person or entity, which is the guarantor. Nang tawag sa mga business-minded, alam niyo yan, na yung nagagarantor ang tawag doon ay surety, yung ginagarantoran ay principal debtor, and then yung third party ay ito yung pinaka-creditor. So yung nagagarantor, ang tawag sa kanya ay surety. So an agreement between one person or entity, which is the guarantor or the surety, and another person or entity, which is the creditor. And what is the agreement? To meet the current or future debts owned by the principal. In other words, the debtor, the debtor itself. Pag nag-uusap, pumapasok ang salitang guarantor, ang nag-uusap ay yung sumasagot, yung sasagot sa pagkakautang kung utang man, nung isang taong nangutang, at ang kausap nung guarantor, surety at sumasagot, amen, na siyang bahala, ay ang kausap niya ay yung pinagkautangan, which is the creditor. So yan ang unawa ng salitang guarantee or pumasok yung salitang guarantor. So the legal definition of guarantee is an assurance. Sabi natin lahat, assurance. That something will be fulfilled as intended. Na talagang sigurado, nakakatiyak yung pinag-utangan na may babalik yung hiniram o inutang sa kanya dahil may tumatayo na garantor. To guarantee is to promise or to make a binding agreement. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya pag nag-guarantor ka, that is legally a binding agreement between the surety, which is the guarantor, and the creditor. Habang yung pinaka-debtor o yung nagkautang ay nandun, hindi niya alam yung gagawin niya. Pero pag tumayo ang isang tao at nagsabing, relax ka lang. Inumin mo na yung maintenance mo. Dahil akong bahala. Basta bukas makalawa, magbayad ka. Nagets nyo? Yung guarantor, tumatayo na pag hindi nagbayad, ang ibig sabihin yan, yung guarantor actually, basically, hindi naman talaga, brother, dyan ang siyang magbabayad eh. Huwag nyo isipin na, umutang ka, kaya maghahanap ka ngayon ng guarantor. Para siyang magbayad para sa'yo. No, hindi ganoon ang nature niyan. Yung guarantor, siya yung tatayo na yung pangako mo, kung ikaw ang nangutang sa pinagkautangan mo, ay magbabayad ka. Na yung guarantor ay papasok sa eksena dahil hindi kumbinsido yung pinagkautangan mo na makakabayad ka, kaya sabi niya, hindi kita papautangin. Dahil mukhang wala kang kakayanan para bayaran eh. Kaya kailangan ko ng guarantor, maghanap ka ng magiging guarantor mo. Bago ko ibigay yung inihiram mo, kailangan meron kang maipakilala sa akin na guarantor mo. At maghahanap ka ngayon, ang nahanap mo si Henry C. Wow. Mga kapatid, kung si Henry siyang guarantor mo, hindi ka na kailangang mangutang, siya na magpahiram sa'yo. So doon papasok yun. Nang ibig sabihin yan, ikaw pa rin, obligasyon mo pa rin,
na humiram o nangutang na magbayad sa utang mo o hiniram. Pero, sabihin natin lahat, pera! Pero pag walang pera, yung garantor na iniharap mo, ang hahabulin ng creditor. Dahil yung garantor na ito, which is the surety na ang tawag sa kanila sa business world ay surety, ewan ko bakit tinawag na surety, talagang, siya talaga, legally, ang magbabayad. Dahil hindi na-fulfill nung debtor yung nagkautang yung kanyang pangako. Naalala nyo ba yon? May naalala ba kayo? Na ginaranturan nyo? Alam nyo, habang pinag-aaralan ko ito, bumalik ako sa kahapon eh. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Ate Mercy. Nakita ko si Sir Mercy. One day, isang araw. Gusto yung kwento? Hindi ito marites, totoo ito. One day, isang araw, may taong lumapit sa akin. At itong taong ito, hindi naman kailan lang na nakilala, kundi dati nang dumadalo sa gawain. At syempre, bilang pastor, at that time, mga kapatid, talagang hanggang ngayon naman, namubuhay pa rin tayo sa pananampalataya eh. So, sabi ko, meron siyang pinakitang tseke. Sabi niya, Pastor, magpapasweldo ako bukas sa aking mga trabahador. Dahil meron siyang kinontrata, kontraktor siya eh. At sabi niya, Pastor, ito ay post-dated na check. May in-cash ko ito a week after pa. Kailangan ko na yung pera, Pastor. Pangpasahod sa mga trabahador. Pwede mo ba akong matulungan? Siyempre, kung ako lang yung may pera at that time, yun ang ibibigay ko. Kaso mo, mga kapatid, meron tayo, pero hindi pa na-withdraw. Nandiyan pa kayo? Nasa langit pa. Hinihintay na natin na ito idadalhin ng Panginoon sa atin. So, to make the story short, naalala ko yung isang kapatiran na alam ko na they can afford para mag-cash out, okay, sa ganung halaga. So, sa madaling salita, ako ay masyado akong matulungin sa kapwa, maawain tayo, mga kapatid. Hanggang ngayon, may konti pa rin. So, kumatok kami doon sa kanilang pintuan. At sa madaling salita, sabi ko sa kapatid, kilala ka naman ito eh. At kilala niya rin, at ikaw kilala mo rin siya. Dahil magkakakilala nga eh. Isang big family kaya tayo. And then sabi niya, hindi, tinignan niya yung cheque, o nga, post-dated. Madaling salita, naibigay yung pera. At sabi ko, ako sigurado. Kasi ako nag-refer eh. So, hindi ko sinabing gagaranturan ko, pero siyempre, yung ganong akto na ginawa ko, tumatayo akong garantor. Dahil hindi naman i-release ng kapatiran yung ganong halaga kung wala ako doon. Magdadalawang isip siya. Pero dahil pastor niya, yung tumayo para sa kapatid na ito, na kapatid din natin, sabi siguro nung kapatid, sa bagay, malaki yung simbahan ng Calvary. Ilang square meters kaya ito? So madaling salita, ito na. Di binigay, nakangiti, umuwi. Ewan ko, napasweldo ba niya? Basta yun ang pangako niya. Ito magandang kwento. Sumunod na linggo, naglaho na. Naglaho na. Hanggang ngayon, di ko nakita ang anino niya. Ganong katindi ang paglalaho niya. At alam niyo yung kapatiran, buti na lang. Dahil itong nangyari. Nung in-encash na yung cheque, interesado talaga kayo sa ganyang mga kwento. Grabe. Habang nagkukwento, sabi ko, grabe. Pag versikulong sinasabi ko rito, yung iba, walang focus eh. Pero pag ganong kwento talaga,
Ano kaya susunod na Ano kaya do? Ha? Pag nagkukwento ako dito patungkol kay Abraham, wala kayong pakialam. Pero pag gano'n ang kwento, talagang nakikita ko yung tenga mo, gumagano, no? Parang elastic. So nung ininkas yung kapatiran na nagbigay ng halaga, alam nyo nangyari? May rubber band. Tumalbog yung tseke. Ibig sabihin, walang laman sa bangko. Madaling salita, tumawag yung kapatiran na nagpahiram, Pastor, paano ito? Naku, Panginoon. Si Jubilee, maliit pa kaya noon. Isasanla ko na sana ito. Buti na lang. Merong tumubos sa katauhan ni Jurig. Muntik na. Kaya bayad na mga kapatid. Hallelujah. Huwag yun ang pahabain ng kwento. Madaling salita, mabuti na lang yung kapatid. Grabing unawa, grabing pangunawa. Dahil hindi lang basta-bastang halaga yan eh. Kaya yan ang ibig sabihin. Natututo tayo. Kaya magmula noon, nagdadalawang isip na ako. Pag may mga lumalapit at nagsasabing, Pastor, pwede nyo ba akong garanturan? Kung 20 pesos lang naman pang korneto, hindi na kita gagaranturan. Bibigyan na kita. Pero kung mga 2 milyon ang halaga, 200,000 ang halaga, mag-isip-isip ka ng 1, 2, 3. Siguro yung ganyang kwento hindi bago sa atin. Hello? May mga kaya nga nag-flashback siguro yung karanasan nyo rin. Dahil may mga ilan maari sa atin na naririto na kayo rin ay napasubo. Ang unawa ko doon, napasubo ako. Yung pagmamagandang loob ko, mga kapatid, hindi nakatulong. Kaya may mga pagkakataon na hindi lahat ng pagmamagandang loob. Alam nyo na yon. Kaya isip-isip. Minsan kasi nagbagandang loob ka, yun ang dahilan na hindi ka nagsimba. Dinamay mo na yung simbahan. Buti na lang yung kapatiran na yun, hindi sinama yung simbahan. Dahil hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin na naglilingkod sa Panginoon. In spite doon sa nangyari. Kung ordinaryong membro lang yun ng Calvary Tabernacle, wala na ngayon dito. Dahil sasabihin pambihira si Pastor, hindi man niya lang ibinalik, tumayo siyang garantor. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, higit pang ibinalik ng Diyos sa kanila. So ang ibig sabihin ng lesson doon ay ito, pag nag-garantor ka, unawain mo na ang tinatayuan mo, hindi lamang ito ay ordinaryong kalagayan, mga kapatid. It is a binding agreement. Sabihin natin lahat, binding agreement. Legally, it is a binding agreement. Amen. At talagang yung iba nga, dumarating yan sa korte. Nagkakakasuhan, mga kapatid, at nagdidimandahan doon na hindi sana mangyari yan sa atin. Bago natin isipin yun, pinaka-last na lang na resort or option yun, yung dimandahan dahil yan sa iglesia, wala yan sa atin yan dito. Kung maayos natin, ayusin natin sa lalong madaling panahon. At para hindi humantong doon sa ganung sitwasyon, huwag kang magagarantor. That is my piece of advice. Unless nakaya mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya mo na, no? Kaya magbayad. Kaya mong tanggapin. Now, alam nyo, Benjamin Franklin once said this, that there are only 2 guarantees in life. Sabi ni Benjamin Franklin, kamag-anak to ni Brother Frank, mga kapatid. May 2 garantiya lang sa buhay na ito, sabi niya. Nang dalawa na ito ay death and taxes. Yan lang daw ang 2 garantiya sa buhay na ito na sigurado, pag sinabing garantiya, siguradong mangyayari na ano yan? Kamatayan at buwis. Diba sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die and after this the judgment. So ang kamatayan tiyak. Kanina nga lang may tawag akong tinanggap Pamangkin ko, pumanaw na, sabi ng aking pinsan. At nung pre-process ko sa mind ko,
Mas bata pa sa akin yon, ng kaunti. Hindi ko na lang inalam kung ano yung kamatayan na dumating sa kanya. Nagkasakit ba siya, na disgrasya? Pero ito yung sinasabi natin, ang kamatayan, tiyak ito. Sigurado ito. Walang makakapagsabi na bukas makalawa ay nandyan ka pa. Ang lahat ay magsabing amen. Dahil may appointment na kaya tayo. Takot nga lang tayo sa appointment na yan. But takot ka man o hindi, kapatid, sigurado yan. Kaya sabi ni Benjamin Franklin, there are two guarantees in life. One is death, kamatayan. And the second is taxes. Ito yung buwis. Kaya nagbabayad ba kayo ng buwis? Sigurado rin yan. Pag hindi ka nagbayad ng tamang buwis, bukas makalawa, alam mo na yon. May kakatok na sa pintuan mo. Pero alam nyo ba, mga kapatid, in today's world, sabihin natin lahat, in today's world, thank you sa ating media team, there's a third undeniable force, you know what, driving, powering society, na ito yung undeniable force na pangatlo. So in our time ngayon, hindi na lang dalawa, mga kapatid, ang guarantee sa mundong ito. Hindi na lang kamatayan at buwis, kundi sa pag-aaral, alam niyo yung pangatlo na, ito yung tinatawag nating payroll. Ito yung sweldo, ito yung sahod. Kaya sabi na isang writer, every day, billions of people wake up and go to work, and at the heart of it all is payroll. Payroll means sahod, sweldo, kita. Di ba? Tayong lahat bumabangon sa umaga. Kanino ka bumabangon? Tanungin mo yung katabi mo, kanino ka bumabangon? Bakit ka bumabangon? Bakit ka nagpupursigi? Bakit ka naggagayak? Bakit ka nandoon na kahit pagod, kahit puyat pa sa nagdaang araw, bumabangon ka the following day? Bakit? Dahil sa sahod. Dahil sa kita. Dahil sa sweldo. Ang lahat ay magsabing amen. You know what? I know it may sound ridiculous to many of us here. Lalo na sa mga tinatawag na bright minds of this generation. But hear me. But from God's position, from God's perspective, are you ready for this? And as far as His words and promises is concerned, our victory is already guaranteed. Palakpak sa Panginoon. I don't know what battle you are facing right now. I don't know what enemy might be raised up against you right now. I don't know what mountain is standing in your way. Amen. Right now. Hallelujah. But no matter what, amen, who you are and what you have, amen, and what you are facing right now, hear me. Your victory is already guaranteed. Just stand still and see the salvation of the Lord. Palakpakan nga natin yung media team natin. Ganda ang ginawa nila. At least may nagawa silang maganda. At sana palagi. Di ba? Ang ganda nakataas yung dalawang kamay. At dyan pa lang may mensahe na eh. What's in the middle of your victory actually is you. Tignan yung victory, ang nasa gitna. Ikaw yun. Kaya tayuan mo. Sabi mo, tayuan mo. Tayuan mo ang siguradong tagumpay. Tayuan mo ang tiyak, amen, na tagumpay. Hallelujah. Panahon na. Amen. Come on. Hallelujah. Panahon na tumayo ka sa dapat mong tayuan. Hallelujah. At tayo ay merong tinatayuan. At siya ay walang iba. Ang pangako, ang salita ng ating Panginoon. Kaya katulad ni Israel, sa buhay na ito, there are times, mga kapatid, nang kailangan lang natin ay tumayo. Taas mo nga yung dalawang kamay. Tumayo ka.
Amen. At anong dapat mong tayuan? Sigurado na ang tagumpay mo, katulad kay Israel, nung hindi nila naunawaan kung paano nila, amen, at tutulayin, kung paano nila, mga kapatid, ma-overcome ang pulang dagat na nasa unahan nila. Anong sabi ni Moses sa bayan ng Diyos? Just stand still and see the salvation of the Lord. In other words, your victory is already guaranteed. Palakpak sa Panginoon. Church, we must believe without a doubt what the Lord Jesus Christ said and done before, during, and even after Calvary. Mga anak ng Diyos, panahon na tayo'y tumayo, dapat nating panghawakan. Amen. Na walang anumang pagdadalawang isip at pag-aalinlangan ang sinabi ni Kristo, ang ginawa ni Kristo. Amen. Before Calvary, during Calvary, and even after Calvary. Thank God for Calvary. Hallelujah. Salamat sa Kalbaryo. We are what we are today because of Calvary. Nasaan kaya tayo ngayon kung walang Kalbaryo? Hallelujah! Na doon ay pinagtagumpayan ng ating Panginoon. Come on, saints of the living God. Anong sinabi ni Kristo before Calvary? John 16:33 from the Amplified Version. Ang sabi doon ng Panginoon, I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence. Ang sabi doon ng Panginoon, in the world you have tribulation and trials and distress and frustration. Wow! Hindi tayo maubusan ng tribulation sa mundong ito. Hindi tayo maubusan ng mga trials sa mundong ito. Hindi rin tayo naubusan ng mga distress and frustrations, disappointments and difficulties sa mundong ito. Pero this is the guaranteed victory. Jesus declared, but be of good cheer, take courage, be confident, be certain, be undaunted, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Church, that is a guaranteed victory. Garantisadong tagumpayan. That is before Calvary. But how about during Calvary? Maaring during Calvary, may mga tao, amen, those days na nagdalawang isip na maging mga alagad siguro nung nakita nila na si Kristo'y nakabayubay na sa Kalbaryo. Sigurong isipan ng ilan sa kanila, this is also our end. Yung master natin nakabayubay na. Wala na tayong pag-uugutan ng lakas. Wala na tayong nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Maybe this is already our end or the end. Kaya nga, no wonder why, mga kapatid, nung time na yan, na nasa critical moment si Kristo, nasa yung mga disciples. Nowhere to be found. Pero mga nandun, mga, amen, matatapat na miyembro ng Ladies Ministries ng Calvary Tabernacle. Bakit yung mga nandun, mga kababaihan? Yung mga tatay siguro nasa bowlingan, Brother Joaquin. Hallelujah. Alam mo, masarap mag-bowling kaya paminsan-minsan. Ano? Kailan kaya uli? Dahil pag nag-bowling ka raw, nare-release mo yung stress mo eh. Dahil habang hinahagis mo yung bola, ang tinitignan mo doon, yung nagkautang sa'yo. Strike! Daitakik! Gunggunam! Ganun ka ba maglaro, Brother Joaquin? Now, alam niyo mga kapatid, yan ang totoo. Wala yung mga alagad doon kaya. Pero pastor, baka nasa prayer room sila nagpipray. Wow, yan ang mga tatay. Pag hindi nyo nakikita ang mga tatay sa paligid, nagpipray yan. Hallelujah. O palakpak naman kayo. Parang hindi kayo naniniwala. Now,
eto ngayon, during Calvary, anong salita ng Panginoon? When Jesus, therefore, had received the vinegar, John 19:30, anong sinabi niya? He said, it is, what? Finished! And bowed his head and gave up the ghost. When Jesus said, it is finished, in other words, that is a guaranteed victory. What a word from the Lord. Yes, before and during, but how about after Calvary? Pagkatapos ng Calvary, ano nang nangyari? Wala na bang sumunod na kabanata? No sir, no ma'am. Open your Bible in Revelation 1:18. Jesus emphatically declares, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Hear me, ang sabi ng Panginoon, and have the keys of hell and death. That is a guaranteed victory. Yan ay garantisadong tagumpay. Nung sinabi ng Panginoon, wala na sa kamay ni Satanas ang mga susi ng Hades at kamatayan. Amen. Nasa akin na. Ipinagkatiwala ko sa Kanya yan. Sa pasimula siguro yun sabi ng Panginoon. Pero sinabi ko sa kaaway, tama na, sobra na. Kukunin ko na yung mga susi na yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga anak ko, wag na kayong matakot sa kamatayan. Wag na kayong matakot sa mga pagsubok. Wag na tayong matakot sa mga kawalan. Huwag na tayong matakot sa mga karamdaman. Ang ating tagumpay ay garantisado na. Sige nga yung palakpak sa Panginoon. You know what? As far as victory is concerned, kung pag-usapan natin ang tagumpay, victory is not just external, but victory in most cases is internal. Hindi lang ito panlabas. Minsan ang tagumpay, ang isip natin panlabas. Pero hindi lang ito panlabas. Nang ibig sabihin, hindi lang ito nakikita sa panlabas. Dahil ang totoo niyan, bago ito magkaroon ng manifestation sa labas o panlabas, ay nangyayari muna sa kaloob-looban. It is internal in most cases. In other words, before you will see, amen, and experience victory, you must first develop this in the inside you. In your mind and in your heart. Hawakan mo yung isipan mo. At yung, amen, puso mo. Dahil dito nagsisimulang tagumpay sa isipan and then sa puso. Di ba naalala natin na ang labanan ay madalas nangyayari sa isipan? The battle starts always, amen, from the mind or in the mind. In the mind, it is where you lose or win the battle. Sa isipan, doon ka natatalo, doon ka nagtatagumpay sa labanan. Bago ka makita na bagsak na yung balikat mo, bago ka makita sa panlabas, mga kabatid, na walang ligayang mukha mo, bago ka makita, mga kabatid, at marinig na ang mga salita mo'y puros negatibo, at wala ka nang masabing maganda, which is a clear sign na ikaw ay talunan, and you are not living a victorious life. Bago nagkaroon ng physical manifestation yon, sa aura mo, sa pananamit mo, sa itsura mo, sa pananalita mo, nangyari muna yan sa isipan mo. Doon pa lang natalo ka na. Kaya no wonder why, kahit pananamit, wala ka na sa ayos manamit. Magsimba ka, bahala na. Hindi mo man lang isinusuot yung dress to praise mo para sa Panginoon. Sabihin natin na dress to praise. Tingnan mo yung katabi mo. Kung naka-dress to kill ba yan? Dahil malapit ng patayin, no? Dapat ang damit natin hindi dress to kill. Dahil nandito tayo to praise the Lord. So we should, amen, wear the proper dress to praise the Lord. Isuot mo na. Ito, ang daming puntos na ni Brother Joaquin. Mamaya, magbayad ka, ha? Yan, tumayo ka, brother. Biro mo yan, nakabarong.
Kung hindi nakabarong, naka-necktie. Akala ko yung barong na yan, doon ko makikita na lang sa ano eh. Buti, inunahan mo, Brad, kaya madadagdagan pa yung buhay mo ng kalahati. Kalahati sa edad mo. Beer mo yan? Ang lahat ay magsabing amen. Yan ang dapat. Kailan ka magbabarong na magsimba? Doon mo na isusut yan pag hahatid ka na sa huling hantungan mo. Kung may barong ka na nandun, isuot mo na. Sabihin mo sa mga tatay, isuot mo na. Kung meron kang magandang damit doon, hindi naman dapat mamahalin eh. Huwag kayo mag-isip na dapat mamahalin. No, kung wala tayong kakayanang mamili at bumili ng mamahalin, hindi yun ang pinag-uusapan. Yung pinaka-best na damit mo na nandun, na makakapagbigay luwalhati sa Panginoon. Huwag naman yung best na damit na, bali, parang nabalot ka na ng nasuman. Yun yung pinaka-best ko kasi, pastor eh. Huwag naman ganon, mga kapatid. Ang lahat ay magsabing amen. Idadalangin ka namin pagpasok mo rito. Okay? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So now, internal ito. Kaya bago magkaroon ng physical manifestation, bago magkaroon ng outward manifestation, dahil kadalasan nagsisimula nga ito, mga kapatid, sa isipan at sa puso. Dito tayo nagtatagumpay, dito rin tayo natatalo. Kaya ang isang Kristiyanong talunan, bago mo marinig yung lingwahe niya na talunan siya, sa isipan niya, natalo na siya sa una. Sa kalooban niya, natalo na siya sa una. Kaya no wonder why lumalabas na kung ano yung nasa puso. Kaya nga sabi ni Kristo, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya kung hindi positibong nasa kalooban mo, dahil natalo ka na at negatibo ang pananaw mo sa buhay, yun na rin ang magiging bukang bibig mo, negatibo. Wala ka nang magandang masabi. At itong pinaka rule of thumb dyan, pag wala ka nang magandang masabi, manahimik ka na lang. Sabihin mo sa katabi mo, magsalita ka. Kung may maganda kang masabi. Pero pag wala, manahimik ka na lang. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Kaya nga, di ba, si Pablo ay nagsalita at nagsabi, mga kapatid, speaking of the things that we need, amen, to show from the outside. Ang sabi ko nga doon ni Paul, think on these things. Ito ang inyong dapat isipin. Itong dapat na naglalaro sa inyong kaisipan at nilalaman ng inyong kalooban. Dahil ito yung totoong tagumpay, yung garantisadong tagumpay, doon nabubuo, doon napapagtibay. Kaya nung sabi ni Pablo sa Philippians 4:8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, anong sabi ni Paul? Think on these things. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So in other words, mga kapatid, it is very important that, amen, what we are contemplating, it is very important what we are thinking and meditating upon. Mahalagang bagay kung ano yung mga bagay na nilalaman ng ating isipan at pinagbubulay-bulay natin sa ating isipan. Gaano kahalaga yan? Dahil ang sabi nga ni Solomon sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. Sapagkat kung anong iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Ang lahat ay magsabing amen. Ganun ka. Kaya madalas kong iniisip, mga kapatid, na pag humaharap ako sa salamin, iniisip ko na, alam nyo na yon. Kayo rin, di ba? Na ano? Makapal pa yung buhok ko, hallelujah. Kaya pag tayo ko rito, huwag kayong mag-isip ng hindi. Tama. Dahil yun ang iniisip ko. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nandiyo ba kayo? Palakpak sa Panginoon. Nang ibig sabihin, itong totoo dun eh. Yung bagay na nasa isipan natin at inaalagaan natin sa ating kaloob-looban, sa ayaw natin at sa gusto, ito ang may papahayag bukas makalawa. Sa salita mo, sa kilos mo, sa galaw mo. Kaya nung sabi ng Panginoon, itong mga pananalita ni Kristo
In every time na may lumalapit sa Kanya para sila'y pagalingin niya, anong palaging sinasabi ni Kristo sa kanila? According to your faith, be it unto you. In other words, you will receive what you are expecting and envisioning to receive. Matatanggap mo, mapapasayo ang mga bagay na ito ay pinagbumuni-muni mo, amen, at sinasampalatayanan mo at nakikinikinita mo sa iyong pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, bago pa gumaling yung lumpo, bago pa niya pagalingin yung bulag, bago pa niya, mga kapatid, buhayin yung patay, tinatanong niya yung lumpo, ano yung nasa isipan mo, bakit ka lumapit sa akin para ikaw ay aking pagalingin? Siyempre yung lumpong iniisip niya, Lord, para ako'y makalakad. Ang sabi ng Panginoon, according to your faith, be it unto you. At pag may bulag na inilapit, tatanungin niya yung bulag. Obviously naman, kailangan pa bang tanungin yan, Lord? Yes, kailangan ni Lord na tanungin. Dahil may mga bulag na ang gusto nila ay makalakad. Oh, ang lalim ano? Nang ibig sabihin niya, hindi yun talaga yung pinaka-priority nila sa buhay. Kaya obviously, tinatanong ng Panginoon, according to your faith. Dahil tinanong muna ng Panginoon, anong gusto mong mangyari sa'yo? Ha? At pag sinabi ng bulag, Lord, gusto kong makakita, sasabihin ng Panginoon, ayon sa iyong pananampalataya, mangyari ang iniisip mo, mangyari ang nasa kaloob. Kaya mga kapatid, I don't know what you are thinking now. I don't know what's in your heart right now. But I'm telling you, our victory is already guaranteed. Hallelujah! Speaking of the things na nasa isipan natin at puso natin. Actually, alam ng Panginoon talaga kung anong pangangailangan natin eh. Hindi lang yung nasa isipan natin, hindi lang yung nasa puso natin. And don't get me wrong. Are you ready for this? Hindi lahat ng gusto mo ibibigay ng Diyos. Kasi madalas, mistulang, ginagapos natin ng Panginoon sa mga gusto natin eh. At pag yung gusto natin hindi nangyari, alam na this, manlalamig na sa pananampalataya, magso-social distancing na sa paglilingkod sa Panginoon, hindi na magsisimba, mag-o-online na lang dahil may online naman. At bukas makalawa, hindi mo nang alam kung nag-o-online pa o hindi. Baka nakaprogram na yung thumbs up sign niya dun sa online niya. Para hindi obvious. Alam mo, may mga taong ganyan eh, na ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng gusto natin. Yung guaranteed victory, hindi yung gusto natin eh. Yung guaranteed victory ay yung plinano ng Diyos na para sa atin, na magbibigay sa atin, mga kapatid, ng tagumpay na totoo. Magbibigay sa atin ng pagpapalang tunay. Di ba ang sabi nga ng Panginoon, in this world, you shall have tribulation, but be of a good cheer. I have overcome the world. That is a guaranteed victory. So hindi lahat. Sabihin natin lahat ng amen. So dito mga kapatid, kung babasahin natin ang mga sumunod pang mga talata, ang daming salita ng Diyos na pwede nating pagtibayin ngayon. Speaking of these things na pinag-uusapan natin, na ang tagumpay unay nabubuo sa isipan at ito ay nabubuo sa ating kaloob-looban. Hindi ibig sabihin na doon lang ito nabubuo, kundi yung guaranteed, yung siguradong tagumpay na ang gumawa ng tagumpay na yan ay ang Panginoon para sa atin. Doon lang natin ito na pagtitibay sa sarili natin. Doon lang natin ito na-appreciate. Una sa isipan, pangalawa sa ating kalooban. Kaya nga nung sabi ni Paul sa Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Brother Joshua, anong sinabi mo sa chapter 1 and verse 8? Sinabi mo yan, di ba? Nakikinig ka ba?
Anong sabi mo? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt what? Meditate therein, day in and day out, that you may observe to do according to all that is written therein. Hear me, this is the guaranteed victory, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Woo! Palakpak sa Panginoon. Dagdagan pa natin. Alam niyo mga kapatid, don't you know that the Bible has already stated explicitly, if you will, that our victory is already guaranteed. Kahit ng Biblia, napaka-direct to the point. Talagang letra por letra na ipinahayag na sa salita ng Diyos without a doubt. Explicitly, ibig sabihin, napakaliwanag, kasing liwanag ng sikat ng araw. Ng tagumpay na pinag-uusapan natin ay garantisado na. Dahil ang nagbigay at gumawas ng tagumpay na ito, hindi sa ginawa mo, hindi sa ginawa ko, pero sa ginawa ng Panginoon. Don't get me wrong, this victory is not the things that you've done, not the things that I've done, but the things that Jesus has done for us all. Yun yung guaranteed victory. Ha? Pag mag-garantor ka, kapatid, delikado ka. Pero pag ang Diyos ang tumayo bilang garantor mo, sigurado ka. Kako, sigurado ka. Palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Bakit? Bakit? Dahil maraming mga Kristiyanong naturingan, many Christians, you know what, are still believing the lies of the enemy and still living a defeated life. Marami pa rin naturingang Kristiyano hanggang ngayon napapaniwala ng kaaway sa kanyang mga kasinungalingan at nabubuhay pa rin ng talunang buhay. Talunan na ibig sabihin, wala kang makitang tagumpay sa buhay niya. Always blaming blaming the enemy and giving him the credit, mga kapatid, of all their dilemmas and difficulties. Doon mo makikita yung Kristiyano na nabubuhay hindi victoriously, kundi defeatedly. Bakit? Binibigyan ng credit palagi ang kaaway. Sinisisi niya palagi si Satanas. Binibigyan niya ng karapatan sa buhay niya na kahit siya'y naturingan ng mananampalataya, mistulang, ang nagmamaniubra pa rin sa takbo ng buhay niya yung ating kaaway. Pero mga kapatid, the guaranteed victory is this. Nandiyan ba kayo? Anong sabi ni John sa 1 John 4:4? Greater is He that is in me than he that is in the world. That is a guaranteed victory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige yung palakpak sa Panginoon. Now, speaking of the guaranteed victory, mga kapatid, there are things that we need to remember. May mga bagay na dapat nating alalahanin para lalo nating mapagtibay itong garantisadong tagumpay na pinag-uusapan natin. Una, sabihin natin lahat, this victory is first of all an attitude. Sabihin natin lahat, an attitude. This guaranteed victory, first and foremost, is an attitude. An attitude, in other words, it is the attitude of faith. Sabihin natin lahat, attitude of faith. Ito yung asal, ito yung pag-uugali ng pananampalataya. Yes, we know our Bible, ang sabi ng Bible, the just shall live by faith. For without faith, it is impossible to please God. For he that comes to God must believe that He is, and that He is what? A rewarder. A rewarder of what? The guaranteed victory. A rewarder of them that diligently what? Seek Him. So una sa lahat, ang tagumpay na ito na garantisado na pinag-uusapan natin ay napapagtibay sa pag-uugali ng ating pananampalataya.
It's all about your mental position. Attitude here is all about your mental stand, your mental position with regard to a truth. Paano ka tumatayo sa pangako ng Diyos? Paano mo tinatayuan at pinangahawakan ang mga pangako at salita ng Panginoon? You know what? When we get God's Word, mga kapatid, in our hearts, it produces an attitude of faith. And that kind of attitude is a positive attitude. Sabihin natin lahat, attitude of faith. Kaya nga di ba dito, palagi ko nating pinag-usapan, sinasabi ko ito madalas. Sa lahat ng mensaheng itinuturo at ipinapangaral sa atin dito sa likod ng pulpito, minsan nakakala natin hindi naman napapanahon yung mensahe. Hindi para sa akin yan, para sa iba yan, para sa kanya yan. No. Kapatid, ang attitude natin dapat ay I receive the word attitude. And that is the attitude of faith. Tanggapin mo lang. Dahil palagi kong sinasabi na maaaring ngayon hindi ito ang sitwasyon mo. Maaaring hindi ngayon ito ang pangangailangan mo. Pero bukas makalawa, kakailanganin mo ang salita na ito ng ating Panginoon. Just receive the word. Sabihin natin lahat, receive the word. And that attitude is the attitude of faith. Palakpakan mo ang ating Panginoon. That kind of attitude is a strong mental position kako nga that nobody could change this stand and position. In other words, mga kapatid, if you have this kind of attitude of faith, you must be fully convinced. Para ma-appreciate mo ang guaranteed victory na ginawa na ng Panginoon para sa atin, you must be fully convinced. Sabihin mo, fully convinced. Dapat kumbinsido ka. In other words, you should be absolutely convinced, sold out. Sabihin natin lahat, sold out. Nang ibig sabihin niya, nobody, not even a person, mga kapatid. Nothing. In other words, not even a situation can change your mind, can change your position, can change your stand, and can change your belief. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun. Sabihin natin lahat, yun. Yun yung pinag-usapan natin na ito yung tagumpay. Amen. Ang tagumpay na ito, para ma-appreciate mo, you should have that kind of attitude of faith. Or else, sasabihin mo, wala yan. Noon yan, pero ngayon hindi na. Sa iba pwede, pero sa amin hindi. Yun ang akala mo, pero hindi yan ang yun yung mga tao na hindi ang ugali nila ay katulad sa sinasabi natin na they should have this attitude of faith. You know what? Hear me. Yung biblical word na ginamit sa Bible with this kind of attitude na pinag-uusapan natin, mga kapatid, for you to appreciate this guaranteed victory na pinag-uusapan natin, ang ginamit sa Bible ay yung salitang persuaded. Sabihin natin lahat, persuaded. Pag sinabing persuaded, anong unawa nyo pag sinabing persuaded? Hindi yung casual lang na, okay yan. Hindi ganun. Oo, naniniwala ako. Hindi lang ganun. Pag sinabing persuaded, talagang buo yung loob mo, buo yung isip mo, walang pwedeng makapagbago, amen, sa unawa mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Walang pwedeng makapagbago kahit sitwasyon, amen, doon sa unawa mo, sa Panginoon na tinanggap mo, at maging sa mga pangako niya na tinatayuan mo. Ang lahat ay magsabing amen. Batiin ka man o hindi, kamayan ka man o hindi, ngitian ka man o hindi, may tapik man sa balikat o wala. Hello? Hindi ka pwedeng mabago sa unawa mo at kalooban mo na ikaw ay dapat maglingkod ng totoo at tapat sa Panginoon. That is a person who is what? Persuaded. Sabihin natin lahat, persuaded.
na yun yung attitude ng isang, amen, mananagumpay na nakakaunawa sa pinag-usapan nating garantisadong tagumpay. Pag sinabing persuaded sa Tagalog, ibig sabihin ikaw ay nahikayat. Sabihin mong nahikayat. Kailan natin ginagamit yung salitang nahikayat? Ginagamit mo yan dahil initially hindi ka talaga believe. Hello? Pag sinabing nahikayat, dati, hindi ganun ang unawa mo. Katulad na lang sa pananampalataya, lahat tayo rito nahikayat. Nahikayat sa pananampalatayang ito. Mula sa ating lumang relihiyon, mula sa ating mga lumang tradisyon, mula sa mga paniniwala at pagtuturo na nakagisnan natin, nahikayat tayo na ito ang katotohanan at pawang katotohanan lang na merong nag-iisang Diyos na ang pangalan niya ay si Jesus, na ang bautismo ay sa pangalan ni Jesus, na kailangang tumanggap ng yes, nahikayat tayo. Lahat ng nahikayat sa katotohanan, pumalakpak sa Panginoon. Oh yes! Bakit ka nahikayat? Dahil dati, meron ka kayang tinatayuan. Dati, meron ka rin pinanghawakan. Pinaglalaban mo nga yan eh. Sinasabi mo nga eh, dito ako nabulat, dito na rin ako mamamatay. Dito ako nadapa, dito na rin ako babangon. Di ba yung mga siyempre, kung dito ka nadapa, bakit ka babangon doon sa kanto? Tumatawa tayo ngayon, pero sa totoo lang, yun yung dati nating doktrina. Yun yung dati nating ugali. Pero salamat sa Diyos. Sabihin natin lahat, salamat sa Diyos. Bakit? Nahikayat tayo. Amen. Nakumbinsi tayo. Napaliwanagan tayo na ang Panginoon pala'y buhay. Amen. Ang pangalan niya pala'y si Jesus. At siya pala yung Ama, Anak at Espiritu. Hindi pala hiwa-hiwalay ang Diyos sa tatlong persona. Pero ang lahat ng kalagayang ito ay nasa ating Panginoong Jesucristo, na siyang Ama sa paglalang, siyang Anak sa pagtubos sa ating kasalanan, at siya ay nagpahayag bilang Espiritu sa pagbabagong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, persuaded. Kaya nga itong si Pablo, mga kapatid, ginamit niya yung salitang yan eh. Nang sinabi niya doon sa Romans 8:38, anong sabi niya? For I am what? Persuaded. Na that neither death. Tandaan nyo, sundan nyo yan, na kahit kamatayan pa, kahit buhay pa, kahit mga anghel pa, kahit mga kapamahalaan pa, kahit mga kapangyarihan pa, kahit pangkasalukuyan ng mga bagay at mga bagay na darating rito, anong sabi niya? Kahit ang kaitaasan ng kalilim-laliman, kahit sino pang mga nilalang ay hindi pwedeng makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Woo! Palakpak sa Panginoon. Paul was persuaded, and that's the reason why, mga kapatid, yung guaranteed victory na pinanghawakan niya, kailanman na hindi niya ito binitawan. Come on, palakpak sa Panginoon. Pagsubok, no way pagsubok. Kawalan! No way kawalan. Karamdaman! No way karamdaman. Come on now! Kahit ano pang mukha, amen, ang ipapakita ng kaaway kay Pablo para siraan siya ng loob, ang sabi ni Pablo, I am persuaded. I am persuaded with what? Persuaded with the guaranteed victory. Buo na ang loob ko na sabi ni Pablo, na ang tagumpay na ginawa ni Kristo para sa akin ay garantisado. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Kaya nung sabi ni Pablo, Philippians 1:21, kaya nga'y pinahayag niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Kahit hanggang kamatayan pa, sabi ni Pablo. Alam niyo, ang daming takot mamatay kaya. Salamat, hindi kayo takot. Oh yes. Pero sa totoo lang, dumarating minsan yun, dinadalaw tayo niyan. Kumakatok yan. Pag may naramdam, ay apo, dahito samitin. Dahito samitin yung magbaga ni pastor. Dahito samitin to the end of my life. Di ba? Pero mga kapatid, ang sabi nga ni Kristo, huwag kayong matakot. Sa kayang pumatay lang ng laman. Matakot kayo sa kayang pumatay ng laman at ng kaluluwa sa impyerno. Kaya ang ibig sabihin niyan, garantisado na ang ating tagumpay na may kamatayan man tayo sa buhay na ito, pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, may resurrection na darating. That is a guaranteed victory! Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. You know what? Ang lahat ng mga pananalitang yan ni Pablo ay nagsasabi lamang that Paul himself fully understood what Jesus did at Calvary's cross, which gave us a guaranteed victory in this life and the life to come. Alam niyo, ang maganda rito sa pinag-usapan nating garantisadong tagumpay, hindi lang dito sa lupa yan. Hanggang langit ito. Alam niyo, may mga garantor na kaya kanilang garantoran hanggang dito habang nabubuhay yan. Hanggang lupa lang. Gando lang, may limitation yung pag-garantor nila. Pero ang Diyos, ang Panginoon, na siyang nagbigay sa atin ng guaranteed victory. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, relax ka lang, sagot kita. Hindi lang sa buhay na ito, hanggang langit, sagot pa kita. What a guaranteed victory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige yung palakpak para sa Panginoon. Dagdagan pa natin. So in other words, if victory is an attitude, it's an attitude of faith in what the Word of God says so. Yun ang ibig sabihin niyan. Sabihin natin lahat, Amen! Na kailangan kumbinsido ka, kailangan persuaded ka, buo ang loob mo without entertaining any measure of doubt and unbelief of all the promises of God. Shall we say amen? That if God said it, He will do it. Sabihin mo, no matter what will happen in between of the fulfillment of the promise. Hallelujah. Ano man ang mangyayari sa gitna ng katuparan ng pangako, amen, nothing to worry, kapatid, because your victory is already guaranteed. Palakpak sa Panginoon. Oh, speaking of the guaranteed victory, naalala ko ang declaration of faith ni Habakkuk sa Old Testament. Ang bansang Israel, mga kapatid, ay they were at the impending invasion, mga kapatid, ng Babylonian Empire at the time. Nung ito'y sinulat ni Habakkuk ang kanyang aklat. And then, ang kanilang sitwasyon ay hindi favorable if you will read the story. May darating na pagsakop. Parang sa atin, malapit na tayong sakupin. May impending na pagsakop sa Pilipinas. So si Habakkuk, there was an impending invasion coming from the Babylonian forces. Pero bago dumating yun, ang sitwasyon nila ay grabe na. Dahil kung babasahin nyo ang mga pananalita, mga kapatid, ni Habakkuk, ay ganito, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, o ang bunga ng olibo ay maglilikat, ang mga bukid ay hindi nagbibigay ng pagkain, ang kawan ay maiiwalay sa kulungan, hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Grabe. Ibig sabihin, may economic crisis,
May economic breakdown ang sitwasyon ni Israel. Amen. Not mentioning the impending invasion of the Babylonian forces at the time. Yun na ang sitwasyon. Pero mga kapatid, naunawaan ni Habakuk na yung tagumpay nila ay garantisado na. You hear me? The battle is not yours. It's the Lord's. Kaya mga kapatid, after na sinalita yun ni Habakuk na mistulang, kumusta tibiyag kasilata? Di ba? Maraming pagkakataon kahit tayo mga anak ng Diyos na naturingan, hindi pa rin nawawala. O kumusta tibiyag, sister? Kasilata, pastor? Kastamlatan? Nayunan na pa, kasilata, ngangabit kin patay. Kasamitay ta. Kasilata. Hirap ng buhay. Ganito pa rin, pastor. Isang kahig, isang tuka. Ganito pa rin, pastor. Naghihirap. Kapatid, baguhin mo ng lingwahe mo. Baguhin mo na ang ugali mo. Baguhin mo na ang pananalita mo. Dahil dito si Habakuk, yes, ito yung totoo, ito yung senaryo. Pero ang sabi niya, kahit ganito ang nakikita ko, kahit ganito ang sinasabi ng paligid, kahit ang kabuhayan ay bumabagsak at nagkakaroon ng matinding kawalan. Basahin yung verse 18 ng Habakuk chapter 3. Anong sabi doon ni Habakuk? Yet! Sabihin natin lahat, yet! The word yet is the same as the word nevertheless. Nevertheless. In other words, the word nevertheless, the word for that also in our modern times ay in spite of this. Meron pa ba tayong ganon na yet, nevertheless, in spite of this? Dahil ang sabi ni Habakuk, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Woo! What an attitude of faith in the life of Habakuk. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga anak ng Diyos, we also need the same measure of attitude of faith. Pastor, mahirap naman na magkunwari. Hindi po tayo nagkukunwari. Nandiyan ba kayo? At wala kang dapat ipagkunwari. Ang ipinapahayag lang natin ay ang pangako ng Diyos at salita ng Panginoon na ating tinatayuan. Dahil kung salita mo, may pagkukunwarihan. Kung pangako mo, may pagkukunwarihan dahil hindi mo tiyak kung mangyayari yan at magaganap. Pero pag salita at pangako ng Diyos, walang pagkukunwari. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away, God. Jesus said, hallelujah. Yes, yan ay ang pangako ng ating Panginoon. Kaya walang pagkukunwari pag tumatayo ka at pinangahawakan mong salita at pangako ng Panginoon, because that is the nature of the guaranteed victory. Palakpak sa Panginoon. Sige, dagdagan pa natin. And the second thing, mga kapatid, before we end, amen, para ma-appreciate natin ang guaranteed victory, ito yung sinasabi ko, we need to remember this, that this kind of victory is not just an attitude of faith, but it is a discipline kind of life. Sabihin natin lahat, discipline. This guaranteed victory, before you can appreciate this, you should live a very disciplined life. Nang ibig sabihin yan, dapat nating ipamuhay, dapat nating i-demonstrate, dapat makita sa gawa, amen, makita sa ating, amen, pagkatao. Yes, that is, amen, a disciplined kind of life. It takes a disciplined person to manifest victory like this. Ang lahat ay magsabing amen. Dapat ipinapamuhay sa salita. Amen. Hindi lang bukang bibig o lingwahe. Amen. Kundi maging sa gawa.
nakikita sa pagdalo, nakikita sa pananamit, nakikita, amen, sa pagkatao, sa gawain, amen, nararamdaman, amen, sa ating katauhan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, palakpak pa para sa Panginoon. Naalaala niyo ba si Israel? Before they, amen, conquered the city of Jericho in Joshua chapter 6. Ang ganda kayo ng istorya doon. Dahil itong bayang ito, may kahapon sila eh. Meron silang history. Itong generation ni Joshua at that time, ito na yung sumunod na generation. The older generation, na ito yung mga magulang nila, mga kapatid, was actually, for your information, they were forbidden in entering the promised land. Yung mga ninuno nila, yung mga magulang nila, nagkamatay lahat doon sa ilang. Ipinagbawal sa kanila na pumasok sa lupang pangako. Anong dahilan? Because of their undisciplined mouth. Dahil sa kanilang hindi disiplinadong bibig. With what? With their murmurings and with their complainings. Dahil sa kanilang pagkukomplain, sa kanilang murmurings, wala na silang masabing maganda, wala na silang makitang maganda, amen, na imbis na manahimik sana sila, ginamit nila yung bibig nila, mga kapatid, at yung bibig nila ang naging dahilan ng kanilang, amen, hindi pagpasok sa lupang pangako. Naalala nyo minsan na ipinangaral natin, the victory is in your mouth. Ang tagumpay ay nasa iyong bibig. So dito, mababasa natin, si Joshua may instruction sa bayan ng Diyos. Ito na yung sumunod na generation. At alam ng generation na yon ni Joshua na yung mga magulang nila hindi nakapasok sa kanilang narating dahil sa kanilang mga undisciplined mouth with their murmurings and complaining. At ito ngayon yung nagiging acid test for your information sa generation ito. The first initial test sa new generation ni Joshua was, amen, a test of discipline. Gaano sila kadisiplinado? Ang instruction ng Panginoon kay Joshua, sabi ng Panginoon, Joshua, atin lang to. Huwag mo munang ipahayag sa bayan ni Israel. Basahin yung Biblia. Dahil ito, ang nag-uusap ay ang Diyos at si Joshua. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua before they conquered the city of Jericho, ang sabi ng Panginoon Joshua, eto, huwag mong tignan yung pader ng Jericho. Dahil ang pader ng Jericho at that time, may inner wall and may outer wall. At kung i-google ninyo at aaralin sa kasaysayan, ang inner at outer wall ng Jericho ay kasing lapad na pwedeng magkarerahan doon ng 3 o 4 na karwahe. Sa ibabaw nun. That's how thick the wall is. Pero sabi ng Panginoon kay Joshua, regarding Jericho, ano sabi ng Panginoon? Basahin nyo. Sa chapter 6, verse 1 and 2. Ang sabi nun ng Panginoon sa kanya, eto, Joshua, don't lose heart, don't lose faith. Dahil kung babasahin nyo sa verse number 2, ang sabi doon ng Panginoon kay Joshua, I have given into thine hand Jericho. That is a guaranteed victory. Garantisadong tagumpay na. Pero yan, hindi pa sila nagpaputok kumbaga sa baril. Hindi pa sila sumakop kumbaga sa pagsakop na Ang sabi ng Panginoon, garantisado na ang tagumpay. Ibinigay ko na sa iyong kamay ang syudad ng Jericho. That is the word from the Lord. Amen, for Joshua. Now, ang instruction ng Panginoon, if you will read on, ay ito. Ang sabi ng Panginoon, ito, kailangan matiyak natin na itong henerasyong ito, itong bagong henerasyong ito ay hindi nagmana kung saan man sila dapat magmana. Dahil hindi nila dapat manahin yung pagiging reklamador ng kanilang mga ninuno. At ito ang dahilan na inilibing ko lahat sila sa ilang. Dahil kung babasahin yung kasaysayan, 2 lang sa original
na lahi ni Israel from Egypt ang nakatungtong sa Promised Land. It was Joshua and Caleb. Ang lahat ay magsabing amen. So ang sabi ng Panginoon, ito yung mga silent stories na sinasabi ko na pag nagbabasa kayo ng Bible, lawakan nyo yung pangunawa nyo dahil may mga pangyayari doon na kung bakit dumating yung ganung kwento sa eksena. Dahil alam ni Joshua yan Kasama niya yung mga ninuno, kasama niya yung mga magulang ng henerasyong ito na ngayon ay sasamahan niya para pasukin ang Jericho. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, itong gagawin natin, Joshua. Kailangan matiyak natin. Paano, Lord? Tignan natin kung gaano nakadisiplinado itong henerasyong ito. Ang sabi ng Panginoon, iikutin niyo ang syudad ng Jericho 1 beses sa isang araw, sa loob ng 6 na araw. And then pagdating ng 7 araw, ikutin nyo ito ng 7 beses. At hindi lang yan, sabi ng Panginoon kay Joshua, habang iniikot ito ng bayang ito, sabihin mo sa kanila na walang magsasalita, walang iimik, at walang magbe-burp. Nandiyan ba kayo? Di ba, minsan may nagbe-burp, mas malaki pa, mas malakas pa sa salita. Brrr! So bawal. Kailangan madisiplina sila. Walang imik, walang magko-complain, walang magtatanong, as in, ang gagawin nyo lang, magmamarcha kayo. Silent drill ang gagawin ninyo. Nagpunta na kayo sa PMA na may silent drill sila minsan. Silent drill. Walang nagsasalita pero alam na nilang kilos nila. Alam nila kung kailan sila ihinto. Alam nila kung saan kakanan sila o kakakaliwa. Alam nila mga kapatid kung anong gagawin nila. Walang magsasalita. Hanggang 7 araw. Magsasalita lang sila, sabihin mo, Joshua, pagkatapos ng 7 ikot sa 7 araw, doon kayo sabay-sabay na sisigaw, doon kayo sabay-sabay na magbubunyi, doon kayo sabay-sabay na magpupuri. Read your Bible. Itong henerasyong ito, alam nila ang kwento, tiyak ng kanilang mga magulang. At siguro naman, ayaw nilang mangyari sa kanila yung nangyari sa mga magulang nila. Kaya, mga kapatid, basahin yung Biblia. Salamat sa Diyos. Sabihin natin lahat, salamat sa Diyos. Yung guaranteed victory na sinabi ng Panginoon kay Joshua, I already give you Jericho in your hand. This is a guaranteed victory. Pero bago nila ito na-appreciate, sila muna ay dumaan sa process ng anong process? Proseso ng disiplina na kailangan silang matutong sumunod, kailangan silang matutong magpasakop, kailangan silang matutong magtiwala, mga kapatid. Yes, shall we say amen? And the rest is history. Sabi nga natin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, they won. They won and convincingly overcome the city of Jericho. Why? Because it was already a guaranteed victory. At nangyari lang ito because of their what? Discipline. They go through the process, mga kapatid. Kaya minsan, may pinagdaraanan tayo. Huwag kang mag-react. Huwag kang masyadong advance mag-isip. Dahil hindi mo alam, mas malaki yung tagumpay na naghihintay. Sumunod ka lang sa proseso. Magpasakop ka lang. Makinig ka lang. Pero minsan ayaw nating makinig. Mahirap sa atin ang magpasakop. Dahil, bakit? Kung may case siya, mas malaki naman yung cake ko. Hello? Huwag sana. Sabi mo sa katabi mo, huwag sana. Dahil pag ang pinangawakan mo'y pangako ng Panginoon, kapatid, garantisadong tagumpay yan. Huwag ka nang maglagay ng malaking question mark. Huwag ka nang magdalawang isip. Huwag ka nang mawala ng pananalig at pananampalataya. Panghawakan mo lang. Tumayo ka lang. Garantisadong tagumpay yan without a doubt. Bakit? God is not a man that He should lie. Neither the Son of Man that He should repent. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ang Diyos ay Diyos. Pag sinabi ay mangyayari, pag ipinangako niya, magaganap.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige yung palakpak sa Panginoon. Dagdagan pa natin. And then last but not the least, that we need and we must remember, amen, as far as this guaranteed victory is concerned. Yes, una, you should develop an attitude of faith. Pangalawa, amen, you should live a disciplined life. And then ang pangatlo, this kind of victory demands, amen, a determination. Sabihin natin lahat, determination. Determinado ka ba? Tanungin mo ngayon katabi mo, determinado ka ba? Matibay ba ang iyong pag-aangad at hangarin? Determinado ka ba? Because this kind of victory is not a one-time experience. This kind of victory, mga kapatid, is a way of life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Determinado ka ba? Marami sa atin, ang mga patutuo natin, yes, nandyan pa rin yung nangyari kahapon. May mga patutuo tayo na nangyari 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. Pero ang Diyos natin ay hindi lang Diyos ng kahapon. Kung determinado ka na panghawakan mo ang guaranteed victory na ito, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos. May patuloy na tagumpay. May patuloy na tagumpay. And this victory is already a guaranteed victory. In other words, I'm about to end. We need to hold on and keep on keeping on. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Don't lose heart. Sabihin mo sa katabi mo, don't lose heart. Don't lose faith. This kind of determination, mga kapatid, is having the spirit of what? Perseverance. Nang ibig sabihin niyan, pagtitiyaga, pagtitiis. Di po ba ang sabi ng Panginoon habang lahat tayo tumatayo? Ang sabi ng Panginoon, he that endureth to the end, the same shall be saved. It's not the first mile that is important. It's the last mile. Palakpakan natin ang ating Panginoon. That is determination. I said that is determination. It's not the first mile. It's not the first 10 years. It's not the first 30 years that is important or 40 years that is important if the Lord tarries. Mga kapatid, but it's the last mile. That is determination. And as far as this guaranteed victory is concerned, hallelujah, we should keep on keeping on. We should keep on keeping on. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Yung palakpak sa Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Oh yes, oh yes, oh yes. Yes, determination, that level of determination ay makita po natin sa napakaraming tao ng Diyos. Amen, na nauna sa atin. Consider the life of the 3 Hebrew children. Itong 3 Hebrew children na ito na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam nila kung saan sila nanggaling na tribo at lahi. Sila'y tribo at lahi ni Israel. And they have all the stories to tell as far as the victories. Amen. Guaranteed victories na pinagdaanan ng kanilang mga ninuno. They could still recall and remember the stories of their forefathers in the faith, na kung paano na hinati ng Diyos ang pulang dagat, amen, sa harap ng kanilang mga magulang. Na even before that ay kung paano sila iningatan ng Panginoon sa Goshen. Nung sila'y nandoon sa Egypt, iningatan sila, preserve sila ng Panginoon with all the 10 plagues na dumating sa Ehipto. It was a guaranteed victory. And there are many stories to tell. Kahit nung nasa ilang na sila, naalaala nilang mga kwento. Now when they need water, the Lord provided water for them. When they need food, the Lord provided food for them. Ang lahat ng kwentong yan,
narinig ni Shadrach, Meshach, and Abednego. And now, it's their time to be tested with their faith. Alam niyo yung kwento? Hindi sila sumamba doon sa ribulto na itinayo ni Nebukadnezar, na ang katapat ay sila'y ihahagis sa hurnuhan na pinainit ng 7 beses kaysa sa dati. Pero si Shadrach, Meshach at Abednego, they all knew well na itong guaranteed victory na ito na nangyari sa kanilang mga ninuno, mga kapatid, ay siya ring tinatayuan nila sa panahon nila. And we know how the story ends. Dahil nung sila ay binigyan ng time ni Nebukadnezar to recant their faith, to deny, amen, their faith, anong sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Mahal na hari, hindi kami kailangang magsalita. Hindi na namin kailangang sabihin pa sa iyo na hindi kami sasamba sa ribultong yan na itinayo mo. Kahit kami ibubulid mo pa sa apoy na yan. Dahil alam namin, mahal na hari, ito si guaranteed victory. Alam namin, sabi nila, na yung Diyos na nagligtas sa mga magulang namin doon sa Ehipto, nung dumaan ang 10 salot, yung Diyos na nagbukas sa daanan nila sa pulang dagat para sila'y makatawid, yung Diyos na nag-provide ng mga pangangailangan nila nung sila'y nasa ilang, siya pa rin yung Diyos namin na tinatayuan ngayon, mahal na hari. Kayang-kaya kaming iligtas ng Diyos namin yan. What a declaration of faith. What an attitude of faith. Ha! Speaking of attitude of faith, that was their attitude of faith. Because they all believed the power of that guaranteed victory. Pero hindi doon nagtapos. It shows their determination dahil ang sumunod na kabanata ito, sabi nila, pero mahal na hari, kung sakali na hindi kami ililigtas ng Diyos at kami pa rin ay ahagis mo sa hurnuhang yan, hindi mo pa rin kami mapapaluhod sa ribultong yan. What a determination. What a determination. Tulungan tayo ng Diyos sa magkaroon tayo ng ganong determinasyon. Dahil doon nakikita kung naunawaan mo ang garantisadong tagumpay. Dahil itong pinag-uusapan natin garantisadong tagumpay, sabi ko kanina, hindi lang hanggang dito sa buhay na ito, kundi hanggang langit ito. Kaya nga hindi lahat ng gusto mo sa buhay na ito mangyayari. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng tagumpay. Masigit na tagumpay ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Garantisado yan. This world is not our home. We're just passing through. Palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! What a guaranteed victory! Guaranteed victory is not a life without problems, mga kapatid. Itong pinag-uusapan natin, garantisadong tagumpay, hindi ito yung tagumpay, hindi ito yung buhay na wala ng problema. May problema pa rin. May sakit pa rin. May kawalan pa rin. May kamatayan pa rin sa buhay na ito. Pero hindi nagtatapos doon yung ating garantisadong tagumpay. Hindi yan pwedeng nakawin ng sakit. Hindi yan pwedeng nakawin ng problema. Hindi yan pwedeng nakawin ng kawalan. Kahit kamatayan, hindi yan pwedeng nakawin sa buhay ng isang totoong anak ng Diyos. Ang garantisadong tagumpay na ating pinangahawakan. Yes, this kind of victory is not a life without problems. This kind of guaranteed victory actually is a life that faces problems with a promise. Nandiyan ba kayo? This guaranteed victory says,
But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. This guaranteed victory says, but my God shall supply all my needs according to His riches in glory. This guaranteed victory says, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. This guaranteed victory says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. This guaranteed victory says, rejoice not against me, O mine enemy, for when I fall, I shall arise, and when I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Itong garantisadong tagumpay na ito na pinag-uusapan natin ay nagsasabi, o aking kaaway, pagka huwag kang magalak laban sa akin. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ang magiging ilaw sa akin. Woo! Sige, come on, love the Lord. What a guaranteed victory! This guaranteed victory says, thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know your labor is not in vain in the Lord. Mga anak ng Diyos, it's time to stand firm with the Word and with the promises of God. Start claiming now your guaranteed victory in Christ Jesus, our Lord. Panahon na. You're not a loser. You're not a victim. You're not a nobody. You're a child of God. You have a guaranteed victory. The battle is not yours. It belongs to the Lord. Bukas ang altar. Come on. Claim it. Claim your guaranteed victory. Habang ikaw ay lalapit sa altar, pwede ba tayong tumayo sa paglapit natin? Mas maganda na tatayo tayong lahat. Itaas mo yung dalawang kamay mo, katulad doon sa screen na ginawa ng ating media team. Ikaw ang nasa gitna ng iyong tagumpay. You don't need to lose faith. Don't lose heart. Be not weary in well-doing, for in this season you shall reap if you faint not. Sige mga tatay, maluwag dito sa entablado. Mga young people, pwede kayong umakyat dito. Let's claim our guaranteed victory. Sige, raise your hand. Claim it in Jesus' name. Angkinin mo ngayon ang iyong siguradong tagumpay. Maaaring yan ay sa material. Angkinin mo ang sigurado mong pagpapala. Maaaring sa kagalingan mo. Angkinin mo ngayon ang sigurado mong kagalingan. Name it. It's all yours. It's all yours as a child of God.